Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako si Teacher Levin, ang inyong guro sa kindergarten na malikhain at masayahin. Ako ang makakasama niyo araw-araw para turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain, at mabubuting mag-aaral. Alam kong handang-handa na kayo, kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa kindergarten! Pangangalaga sa sarili at katawan, pagtulong sa magulang sa gawaing tahanan, at pagiging responsableng mamamayan. Lahat yan dito matututuhan. Kahit wala ka sa paaralan, maraming pa rin kaalaman. Halina sa kindergarten, ito'y puno ng kasiyahan. Ano pang hinihintay? Isama mo na rin si nanay at tatay. Sa'yo'y aking alay, edukasyon at tagumpay. Mukhang abala si Sam sa pagtingin sa mini-book na ginawa natin noong nakaraan nating pagkikita. Napakaganda ng kanyang pagkakangiti. Kayo mga bata, ano ang naramdaman ninyo matapos kayong makagawa ng maganda at makulay na mini-book? Naging masaya ba kayo kagaya ni Sam? Patingin nga ako ng inyong masayang muka. Wala ka! Ay! Ang mini-book ko! Naku! Napunit ang mini-book ni Sam. Halika, puntahan natin sila. Sam! Pam! Ano ang nangyari? Bakit malungkot ang inyong mga muka? Teacher Levin, hindi ko po sinasadyang napunit ang mini-book ni Sam. Gusto ko lang po sana siyang gulatin eh. Mayroon akong naisip na paraan para hindi na malungkot si Sam. Mga bata, samahan niyo akong ayusin ang mini-book ni Sam. Tulungan din natin na magkabati sila Pam at Sam. Pero bago iyon, halika! Samahan niyo muna akong umawit at sumayaw. Kamusta ka? Mabuti ba? Natutuwa akong makita ka. Ang ating bagong aralin, buong ngiti nating salubungin. Ipalakpak ang kamay, ipadyak ang mga paa, iunat ang iyong leeg, ikembot ang bewang. Tumalon pa kaliwa, tumalon pa kanan, ipalakpak muli ang iyong kamay. Magsimulan ng masaya, halika na ika'y sumamana. Mga bata, ngayong araw na ito, matututuhan natin ang iba't ibang emosyon o damdamin. Kailan ba natin nararamdaman ang mga ito? Ang ating emosyon o damdamin ay naipahahayag sa ating mga mukha. Dito nakikita ang ating nararamdaman. Gaya ng saya, lungkot, galit, at takot. Naramdaman mo na ba ang mga emosyon na ito? Sige nga, tingnan natin sa una nating gawain. May ipapakita ako sa inyong iba't ibang pangyayari. Sabihin nyo lang ang tamang emosyon o damdamin sa bawat pangyayari na ipapakita ko. Ipakita mo rin sa iyong mukha ang mararamdaman mo. Halimbawa, ikaw ay binigyan ng bagong laruan. Dahil doon, ikaw ay magiging
Masaya! Ipakita mo nga sa akin ang masaya mong mukha. Magaling! O, handa na ba kayo? Halika, simulan na natin. Binigyan ka ni nanay ng masarap na pasalubong. Ano ang mararamdaman mo? Kung ang sagot mo ay masaya, ikaw ay tama. Nasira ang bago mong laruan. Ano ang mararamdaman mo? Kung ang sagot mo ay malungkot, ikaw ulit ay tama. Kumidlat at kumulog ng malakas habang umuulan. Ano ang mararamdaman mo? Kung ang sagot mo ay takot, mahusay. Inagaw ng kapatid mo ang iyong lapis. Ano ang mararamdaman mo? Kung ang sagot mo ay galit, magaling. Sa mga emosyon o damdamin na atin nabanggit, ano ang iyong paborito? Mga bata, mas maganda kung tayo ay magiging masaya palagi. Bukod sa pagtanggap ng mga laruan, tayo rin ay sumasaya kapag kasama natin ang ating mga kaibigan at pamilya. At bukod rin sa masayang mukha, maaari rin natin ipakita ang ating tuwa sa pamamagitan ng pagtalon, pagsayaw, pag-awit at pagtawa. Sigurado akong nasabi nyo ang tamang emosyon o damdamin sa mga ipinakita kong iba't ibang pangyayari kanina. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Ngayon naman, bumisita tayo sa isang batahian kung saan ay makikita sina Kara Karayom at Sinsunlit. Magkasama sila, ngunit palagi naman silang nag-aaway. Maaari bang magkasundo ang dalawa kung mayroon silang hindi pagkakaintindihan sa isa't isa? Ano nga ba ang dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo? Buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan, kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklat na kaibigan. Ang kwento natin ngayong umaga ay pinamagatang Kara Karayom at Sinsunlit. Ito ay isinulat ni Angelica D. Santos at iginuhit naman ni Tyrone B. Bilbes. Tahirito, tahiroon. Makinang walang tigil sa pagbuo ng makukulay at naggagandahang damit. Eskaparate na punong-puno ng iba't ibang yari o estilo ng mga damit para sa mga bata. Habang abala ang lahat, ay maririnig ang lakas ng sagutan ni Sinsunlit at Kara Karayom. Pinagtatalunan nila kung sino ang mas magaling sa tahian. Ako ang mas magaling kaysa sa iyo, Sinsunlit, ang sabi ni Kara Karayom. Sa aking mahabang katawan at matalas na paa, ay tiyak na makagagawa ko ng napakaraming damit. Hindi naman nagpatalo si Sinsunlit. Ano ka? Hilo? Hindi ikaw. Ako ang mas magaling kaysa sa iyo. Tingnan mo kung paano ko napagsasama-sama ang mga butas na ginagawa mo. Ako lang naman ang tumatako sa mga naiiwan mong marka sa tuwing tumutusok ang matalas mong paa. Biglang dumating si Maki Makina na leader ng grupo at pinaliwanagan ang dalawa. Panay ang iringan ng dalawa habang nagpapaliwanag ang kanilang leader. Ang sabi niya, pareho kayong magaling at talentado, ngunit may kanya-kanya kayong kagalingan. Si Kara Karayom ay may matulis na paa na tumutusok upang butasan ang mga tela na magbibigay daan para kay Sinsunlit. Ang hibla ni Sinsunlit na magkakapit sa butas at magdurugtong sa mga tela
ay makakalikha na ng iba't ibang uri ng mga kasuotan. Pagpapatuloy niya, hindi matatawaran ang inyong malilikha kung kayong dalawa ay magiging isa at magtutulungan sa lahat ng oras at pagkakataon. Isang araw, umalis sina Sinsinulid at Maki-Makina para puntahan ang isa pang tahian. Isang linggo sila roon para tulungan ang iba pa nilang kasamahan na makatapos sa mga tahiin. Habang tumatagal, ay nakaramdam ang dalawa ng kalungkutan dahil hindi na nila nakikita at nakakasama ang isa't isa. Nasabi ni Karakarayom sa sarili, "Kamusta na kaya si Sinsinulid? Nakakalungkot naman, hindi ko siya nakakasama. Sanay ako nakasama siya araw-araw sa kabila ng lagi naming pagtatalo. Magkasama kaming gumagawa ng mga damit para sa mga bata." Bawat araw na lumilipas ay mas lalong naiisip ni Karakarayom at Sinsinulid ang mga sinabi sa kanila ni Maki-Makina. Naiisip nila ang kahalagahan nilang dalawa, lalo na at sila ay magkasama. Isang linggo matapos ang pagpunta ni Maki-Makina at Sinsinulid sa patahian, ay nakabalik na sila sa kanilang lugar. Nagkitang muli sina Sinsinulid at Karakarayom. Nag-usap sila tungkol sa mga nangyari. "Patawad sa aking mga nasabi, Sinsinulid. Hindi dapat ako nakipagtalo sa iyo at dapat nakita ko ang kahalagahan mo sa trabaho na ating ginagawa." Pahayag ni Karakarayom. "Patawad sa aking mga nasabi. Ang totoo ay gusto kitang maging kaibigan." Nagkapatawaran ang dalawa at nangako na hindi na muling magtatalo o mag-aaway kung sino ang mas magaling sa kanila. Naisip nila na dapat nilang pahalagahan ang bawat isa sapagkat sila ay mayroong sari-sariling kakayahan at talento. Simula noon, ay naging matalik silang magkaibigan na bubuo at gagawa ng marami at iba't ibang kasuotang pambata. Nangako rin sila na lagi nilang iisipin ang kapakanan ng bawat isa at magtutulungan sa lahat ng pagkakataon. O mga bata, sabi ko naman sa inyo mas maganda kung marami tayong kaibigan. Kung maaalala ninyo, laging nag-aaway si Karakarayom at Sinsinulid. Ano kaya ang nararamdaman nila habang sila ay nag-iiringan? Galit po. Tama, magaling, Pam. Noong umalis si Maki-Makina at Sinsinulid para bumisita sa ibang patahian, ano naman ang naramdaman ni Karakarayom at Sinsinulid habang sila ay magkalayo sa bawat isa? Lungkot po, teacher. Tama, Sam. Kahit pala sila ay laging nag-aaway, na-miss pa rin nila ang isa't isa nang sila ay maghiwalay. Pagbalik sa patahian, ano ang sinabi ni Karakarayom at Sinsinulid sa isa't isa? Humingi po ng tawad sa isa't isa si Karakarayom at Sinsinulid. Tama, Pam. At simula noon, sila ay naging magkaibigan na. Iyon rin ba ang nasa isip ninyo? Kung oo, mahusay! Ano naman ang naramdaman ni Karakarayom at Sinsinulid nang sila ay naging magkaibigan na? Kung ang sagot mo ay masaya, magaling! Pam, meron ka bang nais sabihin kay Sam? Sam, hindi ko sinasadya ang nangyari kanina. Pasensya ka na. Huwag ka nang magalit. Gusto mo tulungan kitang ayusin ang iyong mini-book? Magandang ideya yan, Pam. Hindi na ako nagagalit sa iyo. Kasi alam ko naman na hindi mo sinasadya. At saka, na-miss ko din makipaglaro sa iyo. Ayan! Magaling, Pam at Sam!
natutuwa ako na magkabati na kayo. Kaya mga bata, tandaan, lagi kayong maging mabait sa inyong kapwa-bata. Bawat isa sa inyo ay may kagalingan. Sa halip na pag-awayan niyo ito, mas maganda kung pagsasamahin ninyo ang mga kagalingan na ito para kayo ay makagawa ng mas magandang mga gawain. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Iklasin natin ngayon ang letrang I. Ang tunog ng I ay elefante, espada, retrato, elisi. Halika, bigkasin natin muli. Letrang I. Kanina, napag-aralan natin ng iba't ibang mga emosyon o damdamin. Ngayon naman, gumawa tayo ng sining upang maipakita ang iba't ibang mga emosyon. Ang mga kailangan sa stick puppets ay ang mga sumusunod. Dilaw na papel, popsicle sticks o anumang maikling sanga, pandikit gaya ng tape o ng glue, gupitin lamang ang dilaw na papel ng pabilog. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Maaari kang magpatulong kay nanay, tatay, o kung sino mang nakatatanda ang iyong kasama sa bahay. Gumuhit ng iba't ibang emosyon o damdamin sa bawat bilog, gaya ng saya, lungkot, takot, at galit. Lagyan ng popsicle stick o sanga ang likuran ng bilog gamit ang anumang pandikit. Ito na ang nagawa nating stick puppets. Sigurado akong maganda ang stick puppets na iyong magagawa. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Pam, ano ang ginagawa mo? Katatapos ko lang pong ayusin ang minibook ni Sam. Wow! Ang galing mo naman, Pam! Yay! Salamat, Pam! Ikaw, Sam, ano naman ang ginagawa mo? Teacher, gamit ang Play-Doh, ginagawa ko po ang mga ito. Wow! Patingin nga! Ang galing nyo talaga, Sam at Pam! Mga bata, gusto nyo rin bang gawin ang ginagawa ni Pam at Sam? Sigurado akong kayang-kaya nyo rin gawin ito. Ngayon naman, tingnan muna natin ang mga gawang sining ng mga batang kinder na ibinahagi nila sa atin. Ito ng birthday cake na gawa ni Kate Zyrich. Para sa iyo ang 3 stars! Ito naman ang bahay na gawa sa mga hugis ni Aishani Lee, 6 na taong gulang mula sa San Pablo City. Para sa iyo rin ang 3 stars! Mula naman sa Pulilan, Bulacan, ito si Luke Ryan, 5 taong gulang. Ito ang kanyang name ID na nagawa. Ang ganda naman, Ryan! Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Tingnan naman natin ang boy-girl chart na gawa ni Sienna Faith, 5 taong gulang mula sa Pasita Complex 1. Ang ganda naman ng iyong ginawa. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Mga bata,
Gusto nyo rin bang ipakita sa amin ang mga nagawa ninyong sining? Magpatulong lang kina nanay at tatay o kay ate at kuya. Ipadala sa email address na nakikita. Para sa susunod nating pagkikita, ibibida rin namin ang inyong mga nagawa. Isang masayang araw na naman ng pagkatuto ang ating pinagsamahan. Ako si Teacher Levin. Makita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Kindergarten! Paalam!